babae? Bagong asawa ni Bong. Ha? May asawa ka na? Hindi, bale girlfriend niya ako. Nakakainis naman kasi, Jing eh. Naiinis ako na bakit ganong klaseng babae yung ipinalit ni Bong na yan sa kapatid ko. Hindi tama eh, mali. Naniniwala ako na everybody deserves a second chance. Pero, iba talaga pakiramdam ko dyan sa Ivy niyan eh. Parang meron siyang tinatago. I knew it! Hindi naman pala ako minumulto eh. Hindi pala si Rose yung nakikita ko, kundi si Camila. Kilatisin mo maigi yung girlfriend ng bayaw mo. Eh di ba, si Bong na nga nagsabi sa'yo na part ka ng family. Talagang pakiramdam ko merong mali sa pamamahin na to. Pasensya na. Anong mali? Alam mo, teka nga wala ka bang trabaho sa inyo? Di ba may flower shop ka? Baka hinahanap ka na ng mga kliyente mo. Baka yun muna yung dapat mong asikasuhin. Di ba mas maganda yon? You mean, Ma? May kakabal si Rose? Well, yun ang sabi sa akin ni Ivy. At sa Tagaytay daw nakatira yung babae kaya sila nagkakilala ni Bong. Anong sabi? Anong itsura ng babae? Maganda ba? O mas maganda pa rin ako? Siyempre, mas maganda ka pa rin. Wala namang mas gaganda pa sa'yo, di ba, mahal? Alam ko naman yun. Furious lang ako sa Camila na yun. Curious! Yes, Ma! Curious! Baka kasi may something-something na sila ni Bong, no? Oh, ano naman kung meron silang relasyon? Parang nagsiselos ka pa. Iniisip ko lang yung mga magiging epekto sa plano natin. Yun lang, walang ibang rason. Hay nako, as long as nandun si Ivy, wala tayong dapat ikabahala. I trust that girl. Ako, magpapatalo ba naman yung sa isang barrio girl? Yeah! Alam mo, magbabago na sana yung tingin ko dyan sa Bong na yan eh. Pero dahil sa nangyari kanina, ay nako, ano bang klase naman yun? Kinukonsinti yung girlfriend niya sa mali. Eh ngayon, nag-iisip tuloy ako, paano nagustuhan ng kapatid ko yun? Paano siya nagustuhan ni Rose? Eh, naku, magsama silang dalawa ng girlfriend niya na yan. Oo nga, magkasama nga sila ngayon. Eh bakit parang galit na galit ka dyan? Siyempre, inaalala ko yung pamangking ko, si Daisy, dahil ayoko naman si Ivy mag-aalaga sa kanya. Alam mo, yun, kahit mas matangkad siya sa akin, hindi ko siya uurungan. Winnie, ano ba ang problema kay Ivy? Ha? Okay naman siya. Ang tagal-tagal na namin magkakilala. Tsaka kahit baliw ang tawag sa akin ng iba, okay lang sa kanya. Dumidigit pa rin siya sa akin. Pero niloko ka na niya minsan. Anong kasiguraduhan mo na hindi ka niya lolokohin ulit? Tao lang si Ivy, nagkakamali. Kung ano man yung nangyari nun, pinapatawad ko na siya. Pero, hanggat nandyan siya, hindi kayo magiging close ni Tita Camila. Bakit mo ba sinisiksik sa akin yung Camila na yan? Daddy Bong, malakas ang pakiramdam ko na si Tita Camila ang solusyon sa sumpa. Eh kung sa kanilang dalawa lang naman ni Ivy, eh si Tita Camila nakitaan ko ng sinseridad. Siya ang perfect na maging mother ni Daisy. Eh kayo po ba? Nakitaan niyo po ba ng mother quality si Ivy? Kaya kung ako sa inyo, kay Tita Camila niyo na lang ituon ang pansin niyo. Suyuin niyo na siya bago pa mahuli ang lahat. Naku, Winnie ha. Natatakot ako dyan sa mga sinasabi mo sa akin. Eh, ang sa akin lang naman, bakit yung pa ipagpapaliban yung pwede niyo namang gawin ngayon? Sige kayo, baka makakita si Tita Camila ng ibang lalaki. Makunahan pa kayo. Pakikuha naman ako ng basahan, ha? Kasi marami ka pa rin itutulong dito eh. Teka nga. Excuse me, pwede magtanong? Ha? Naku, Winnie kinukulit mo na naman ako. Dati, nagmadali ako magpakasal kay Ivy. Ano nangyari? Epic fail. Ngayon naman, si Camila naman ang kinakarir mo.
Oh. Hindi po ba tayo matutulog? Ano po bang pinag-uusapan niyo? Ay, etong pixie mo. Kinukulit na naman ako. Ang sinasabi ko lang naman kay Daddy Bong, kay Tita Camila niya ituon ng atensyon niya at huwag nang mag-aksaya ng panahon. Kasi alam mo, naniniwala talaga ako na si Tita Camila ang makakabawi ng sumpa. O sige kayo, baka may manligaw dun, di wala na. Hindi na natin mababalik sa dati si Daddy Bong. Magiging tuloy na siyang babae. Excuse me, ba't ka nakayakap ka agad sa akin? Sino ka ba? Grabe ka naman. Sinalo lang naman kita eh. Bestie? Yes? Ay, CJ? CJ Pogi? Ay! Kilala mo to? Di mo kilala yan? Si CJ Pogi. Siya yung sikat na basketball player at saka yung endorser ng energy drink. Ano ba kailangan mo kasi? Magtatanong sana ako. Alam niyo ba kung saan to? Kasi kanina pa ako paikot-ikot, hindi ko mahanap eh. Kila Bong to eh. Kilala niyo si Bong? Ay, siya nga yung pupunta ako eh. Kilala namin siya. In fact, friend namin siya. Tara, beses, samahan natin. Tignan mo, kawawa lang yung CJ Pogi. Kanina pa naghahanap po. Marami pa akong gagawin. Gusto mo ikaw na lang? Alam niyo, mas mabuti pa, tutulungan ko na kayo sa gagawin niyo para masamahan niyo ako. Oh, sige na. Bihis na. Daddy? Sorry po ulit Hindi natin alam kung sino yung mag-break ng sumpa. Sana, hindi po magkakatotoo yung sinabi ni Winnie. Sana mahanap natin siya bago ka maging mommy. Anak, huwag mo na isipin yun, ha? Mahalaga, matulog ka na. Ikaw bahala. Hindi ka nalalaki. Tutulad ka sa akin. Good night po, Daddy. Good night, anak. Sige na. Sino nga bang magbe-break ng sumpa? Si Camille nga kaya? Pero ngayon ko lang siya nakilala. At lagi pa kami nagtatalo. Di katulad ni Ivy na matagal na nandyan. At laging sinasabing mahal niya ako. Tama. Dapat si Ivy. Pero mas close si Daisy kay Camila. At yun ang importante, hindi ba? Nakakalito na to, ha? Help naman dyan. Sige na, Lord. Bigyan mo naman ako ng sign, please. Kahit anong sign, ikaw na bahala. Basta, iparamdam mo lang sa akin kung sinong karapat-dapat kong makatuluyan sa kanila. CJ! Sir Bong! Long time no see! Basta? Ay, kasi hinatid namin to si CJ Pogi eh. Hinahanap niya kasi ng lugar niyo. Thank you Tsaka, thank you. Camila. Thank you, Camila. Bong, si Daisy ba? Natutulog na? O gising pa siya? Halika dito sa loob! CJ, feel at home. Maupo ka. Nako, ano gusto mong inumin? Pampalamig. Gusto mo ng tubig, soft drinks, or beer? Alam ko na, pampainit. Coffee, tea, or me? Sir Bong talaga. Ano ba? Patay! Naloko na! Magulo na nga nung dumating si Tita Ivy. Tapos dumating pa si CJ. Naku, mas lalong malilito si Daddy Bong. Sir, nabalitaan ko kasi na nag-leave kayo sa office, kaya sinubukan ko dumalaw dito para mangamusta. Ang bait mo talaga, CJ. Talaga naman.
sinadya mo ako dito. Nag-travel ka all the way from Manila para lang kamustahin ako. Sir naman, alam niyo naman na hindi na kayo iba sa akin. Eh, yun naman pala eh. Di wag na sir ang tawag mo sa akin, Bong na lang. Nakakaya naman, sir. Ano ka ba, CJ? Hindi ka na rin iba sa akin. Di ba mas komportabling isipin na hindi ako boss mo? Napantay lang tayo? Di ba mas maganda na mayroong mutual na namamagitan sa atin? Sir? Mutual? Ay, mutual na respect. Di ba? Mas maganda kasi, di ba? May respeto ka sa akin bilang kaibigan at hindi boss. Oo naman, sir. Bong. Nakakapanibago talaga, tsaka nakakailang. Pero kasanayan ko yung sarili ko. That's good. Let's Bong. drink to that. Yes! Ay, tulog na ang bagets. Tara, makipag-inuman na lang tayo kay CJ Pogi. Anong ginagawa niyo dito ang dalawa? Eh, di ba pinalas na kayo ni Bong kanina pa? Pakialam mo ba? Aba! Naghahamon ka ba ng away, ha? Hindi. Alam mo, sa totoo lang, mayroon kasing isang tao na hinahanap tong lugar, tapos sinamahan namin. Kaya, andito kami ngayon. Okay? Eh, ito din na pala eh. Eh, bakit hindi pa kayo maalis? Pwede na kayo umalis. Go na, now na. Move. Ikaw rin. Okay, ito na nga, alis na kami. Wish ko lang sana, hindi ka naman masyadong natataboy dyan, di ba? Paalis na nga eh. Wish ko lang sana, jacket ka naman. Tagaytay to. Lingerie. Lamig. Hindi ka na mag-lingerie ka din. Ano ba? Kung ayaw niyo matulog, magpatulog kayo. Salamat sa pagbisita. Ay, salamat din sa inuman tsaka sa kwentuhan. Okay. Problema? Ayaw mag-start ng kotse eh. May malapit bang talyer dito? Ay, sa highway. Pero teka, sarado na ngayon yun eh. CJ, bakit di kaya dito ka na lang magpalipas ng gabi? Tapos, bukas mo na lang paayos yan. Oh! CJ, akala ko uwi ka na. Nasira kasi yung kotse niya, kaya dito na siya magpapalipas ng gabi. Talaga? Eh di tamang-tama pala. Doon ka na naman tulog sa room ko, ha? Tapos ako naman, sa kwarto mo na lang ako, Bong, ha? Ay, hindi. Doon siya matutulog sa kwarto namin. Ano? Mas gugustuhin mong kasama sa CJ sa kwarto kaysa sa akin? Oo naman, no? Ang ibig sabihin, huwag mo na i-give up yung room mo. Doon na siya sa kwarto namin. Kasi maluwag naman yung kwarto namin. Pwede siya maglatag doon, di ba, sa sahig. Ganon? Ay, alam nyo, okay na ako dito eh. Pwede na dito sa sala eh. Komportable naman dito eh. Ay, dito na pala siya. Doon na tayo sa kwarto. Madali na. Wow, mukhang sarap nito. Gutom na ako. Naku, kumain na tayo. Dali. Ay, Tita Ivy, di po ba dapat mag-pray muna tayo? Oo nga. Sige, lead the prayer. Total, ikaw naman yung nakaisip eh. Bless us, O Lord, and this day gifts which we are about to receive from thy bounty. Through Christ our Lord. Amen. Oh, kain na. Bong, ito. Masarap to. Dali. Good morning! Tita Camila! May dala akong breakfast. Dito, Wow! Hi! Sarap yan ah. Ay, wow! Okay ba? Camila, salamat ha. Oh, saluhan mo na kami. Sige. Kumusta ka? Ay, ako, Bong. Ito masarap ako. Dali. Eto, try mo to. Malakpo. Kumain ka madami, ha? Ito pa, Sarap na ba? CJ, ito itlog Sarap ito.
nga. Bong, ito, subuan na kita. Naku naman. Huwag mo muna siya pakainin. Oh. Ay, Ay, laki. Ayan, okay. Longganisags, ma. Oh, bakit ka malungkot, Winnie? Sabi ni Mang Ador sa akin dati, masama daw ang nakapangalumbaba. Malas daw yun. Eh, paano naman? Ang dami-dami ng taong dumating. Nung una, tayo lang nila Daddy Bong yung andito. Tapos ngayon kung sino-sino na yung sumusulpot. Ayaw mo ba nun? Mas masaya kapag mas madami. Daisy, mas masaya sana kung hindi nakakagulo sa goal natin. O tingnan mo, imbis na mas makilala ni Daddy Bong si Tita Camila mo, eh sumisingit ito si Tita Ivy mo. Tapos, dumating pa si Tito CJ mo. Wala na! Nagkanda gulo-gulo na! Tumalaw lang naman si Tito CJ, Winnie. Okay nga yun eh. Para mas masaya din si Daddy. Oo nga, pero meron tayong hinahabol na oras. Daisy, hanggat hindi nahahanap ng Daddy Bong mo ang perfect mommy mo, magtutuloy-tuloy ang transformation niya. Magiging ganap siyang babae. So CJ, pagka naayos na yung sasakyan mo, uwi ka na. Gusto nga kitang kausapin tungkol dun, Bong eh. Kasi, pwede ba dito muna ako? Season break kasi ng basketball namin. Gusto ko sana mag-unwind. Kung okay lang sa'yo, ito lang ako magsistay. Ano ka ba? Siyempre okay lang sa akin. Welcome na welcome ka sa buhay ko. Sa bahay ko. Salamat ah. Oh, buti naman at dito man napiling mag-unwind kaysa sa ibang lugar pa. Oo naman. Tsaka, alam mo ba, may pagtatapat kasi ako sa'yo eh. Ano yun? May napupusuan na kasi ako eh. Talaga? May nagugustuhan ka na? Nakakatuwa kasi siya. Tsaka, napakalambing niya. Di ba, nabanggit ko naman sa'yo na yung gusto ko dun sa isang tao, yung parang mami ko. Yung caring, mabait, tsaka malambing. Doon kasi talaga ako mabilis mahulog eh. Alam mo, Bong, I really think I found the one. Sino ba yan napupusuan mo? Kilala ko ba yan? Oo naman, Bong, kilala mo. Kaya lang, tatapat ko na ba sa kanya? Baka kasi isipin niya masyado ako mabilis eh. Ay naku, hindi ganun ang pag-ibig. Ang pag-ibig minamadali. Tsaka walang pinipiling panahon dyan. Hindi mo namamalayan. Nasa tabi mo na pala siya. Pag-iisipan ko yan ha. Ayoko rin kasi ng pabigla-bigla eh. Ikaw, pero kung akong tatanungin mo, well, just go for it. Follow your heart. And it will lead you to me. Oh, Ang galing mo naman, Tita Camila. Okay ba? Alam mo, Daisy, practice lang yan. O ikaw, try mo, dali. Game. Yan, oh. Yan, kaya ko na. Ulit. pwede ba ako sumali sa inyo? Oo naman po, Tito CJ. Mas marami akong kalaro. Mas masaya. Game! Sige nga, try mo. Try mo na to. Paano ba to? Sige, ikot na. Ikot. Ikot mo lang, ganyan. Yan, oh. Yun o. Wow! Oh, talaga naman nag-e-effort si CJ. Mapalapit lang siya sa bagets. Kasi ayaw daw nag-hula hoop siya. Talaga naman. Dead ba sa macho image? Ako, na-inlove na talaga ako sa kanya. Daddy Bong, hindi ka po na-in-love sa kanya. Remember, nararamdaman niyo lang po yan dahil sa sumpa. Hindi po siya ang totoo yung mga katuluyan. Naku, Winnie, malay mo naman. Alam mo ba, nagdasal ako kagabi, sabi ko kay Lord, bigyan mo naman ako ng senyales para malaman ko kung sino talagang magiging karapat-dapat para sa akin. And lo, behold,
Ayan na si CJ. Di ba napaka-poging sign naman nun? Daddy Bong, hindi naman siya kasama sa choices. Ang hinahanap po natin, Mommy ni Daisy. Ano ba naman ang magagawa ko? Kapag iniisip ko si Camila at saka si Ivy, dito lang sila eh. Pero pagka si CJ, dito talaga siya. Uy, Manang, sumakalawa ulit. Punta ka. Sige po. Hello? Kamusta ka dyan? Anong ginagawa mo dyan? Wala naman po masyado. Eto, nagpapa-home service massage lang. Ano? Nagpapasarap ka lang dyan? Ngayon lang naman po Tsaka, 1 hour massage lang naman po to. I don't care kung 1 hour massage lang yan. Kasi dapat ang inaatupag mo every hour, every minute, and every second of the day is inaasikaso mo si Bong at dinidistract siya. Ano naman sa palagay mo mapapala namin sa pagpag 1 hour massage mo dyan, ano? May maitutulong ba yan sa plano natin? Wala po. Then, do your job. Hindi ka namin pinapunta dyan para magpa 1 hour massage, ano? Masakit ang bangs ko sa'yo. Che! Mother dear, relax lang. Alam mo naman, di ba? Sigurado namang alam ni Ivy ang ginagawa niya. Alam niya yung trabaho niya, Mother. Noon pa lang, nadidistract niya na si Bong, kaya wala kang dapat ipag-alala. Mama, baka naman hindi na nag-work yung pag-reduce niya kay Bong. Seduce. Well, same thing, seduce. Alam naman natin, Ma, nagbabago na si Bong, di ba? Yung nararamdaman niya, so baka yung taste niya nagbabago na din. Uy! Oh. CJ, mag-isa ka yata. May problema ba? Nag-iisip-isip lang, Sir Bong. Tsaka may aaminin sana ako sa inyo eh. Pero huwag kayong magagalit Ano ba yun? Di ba nabanggit ko naman sa inyo dati na may nagugustuhan na ako? Habang lalo ko siyang nakakasama, lalong gumagaan yung loob ko sa kanya. Alam mo yung feeling na ang saya-saya mo pagkasama mo yung tao? Tapos hindi mo alam kung bakit? Basta masaya ka lang. Naiintindihan ko naman yan. Pero alam mo, CJ, dapat hindi mo na pinipigil yan. Huwag ka na magpaligoy-ligoy. Diretsuhin mo na. Sana huwag ka magalit, CJ, bakit naman ako magagalit? Nararamdaman mo yan, di ba? Ano ba yun? Sabihin mo na kasi. Actually, Sir Bong, hindi ko naman pigilan eh. Sabihin mo na. Ano ba? Sir Bong, I think I'm really falling for Camila. Ang labo ng panaginip ko. Naka-wedding gown daw ako. Tapos naglalakad ako sa simbahan. Ano kaya yun? Magandang sign na yun, bestie. Ibig sabihin, malapit na mag-tigidig your heart. Alam ko, hipag mo siya. Pero magtiwala ka naman sa akin. Baka naman pwede niyo akong ilakad kay Camila. Hindi ako pwede makipag-date dahil ayoko. Tapos, Baka mamaya dahil sa ginawa mo, hindi ka na naman niya payagan na makipagkita kay Daisy, no? Di ba sinabit ko na ayoko? Hindi ka pa nakakaintindi, boba? Huwag ka na tumitingin sa iba pa. Malay mo, andyan lang sa tabi mo yung mahal mo. Andyan na nga. Ha? pumapayag na ako dun sa date na sinasabi mo.